Kasi hindi po yan nakadepende sa speed. Sa aking pananaw, ang pagbe-break-in po ng mga gantong klaseng motor, so hindi mo naman kinakailangan magbabad talaga dyan. Tip na lang siguro, no, para at least may idea po kayo kung gaano nga ba dapat i-break-in yung ating mga bagong motor. Siguro ginagamit lang natin yung speed natin para magkaroon tayo ng monitoring. Okay lang po tayo mag 60, 70, no? Kung kaya mong mag 80, as long as nasa yun. So magandang araw po sa inyong lahat mga kapamilya. Muli tayong nagbabalik para sa isang video na naman. Ang pag-uusapan natin ngayon ay isang bagong motor, itong Barako 2 Electric Edition. By the way, nandito nga pala tayo sa boundary ng Norsagaray, Bulacan at ng San Jose del Monte, Bulacan. Katapat natin yung BLC Kawasaki. Okay, so yung gamit natin ngayon na isang Barako 2 Electric Edition. Ito yung pag-uusapan natin ngayon kasi break-in period to. So meron na siyang 65 kilometers na tinatakbo. Meron siyang kalahating gasolina sa kanyang gas tank. So samahan nyo lang ako guys na pag-usapan lang natin yung mga bagay-bagay patungkol dito sa Barako na to. Alright, tara, let's go. So we are now leaving San Jose del Monte, Bulacan at papunta na tayo dito sa Norsagaray, Bulacan. Sa boundary lang po ito, no? Magkadikit lang yung lugar namin na San Jose papuntang Norsagaray. So plano natin pumunta ng Bitbit River o kaya naman dumiretso tayo ng DRT, Doña Remedios Trinidad, para i-break-in natin to kahit papaano madagdagan ng 100 to 150 kilometers yung ating metro. Kasi nahirapan pa tayong ihataw, hindi pa siya pwedeng ihataw. Break-in period pa lang siya. So anyways, nakuha ko to last week. So dito ko napiling mag-break-in kasi maganda yung kalsada rito, hindi ganong mabigat ang traffic. Bagay na bagay sa break-in period natin para dito sa Barako. Sa bagong motor natin to, new year, new bike, ika nga. Maraming salamat syempre sa buong may kapal. Tayo ay nabiyayaan, nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng isang motor na pangtatay. Pagtatay ka na kasi at meron kang mga anak na hatid sundo sa kanilang eskwelahan, kinakailangan meron ka nito. So nabanggit ko nga sa inyo kanina, tayo ay nasa break-in period ng ating si Barako 2 na wala pang pangalan. So siguro magbibigay lang ako ng mga ilang tips, no, kapag tayo ay nagbe-break-in. Sabihin na natin kahit anong klaseng motor, especially yung mga katulad nito, Barako, mga Raider. Ilan sa mga tip na pwede ko ibigay sa inyo ay base po sa aking sariling opinion at experience. So nakadepende pa rin po ito sa inyong pangangailangan. Ito po ay aking sariling pananaw lamang. At so far, sa pang-apat na motor ko na break-in mula nung ako'y natutong magmotor, from X1 Yamaha to Raider 150 Gen 2 na tinatawag. Si Paloma, syempre, pangatlo nating motor. Nakapag-break-in tayo ng maayos sa mga motor na yon. At ito na nga yung ating pang-apat na i-break-in. Speaking of break-in period, tama-tama yung pag-uusapan natin ngayon dahil ang gamit ko ngayon ay isang Barako na bago pa lang. So normally niyan ang sinasabi ng mga veteranong mga rider o kaya mga mekaniko o kaya naman sa mga kasa kung saan nanggaling yung inyong mga motor. Sinasabi yan, huwag ka masyadong lumagpas sa 20 to 40 kilometers. Huwag mong lalagpas dyan, 40 ka lang. Hindi ka pwede mag 41 kaya 40.5. So yun yung madalas na sinasabi sa atin ng mga kaibigan natin, which sa palagay ko hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala kasi hindi po yan nakadepende sa speed. Tandaan po ninyo yan. Sa aking pananaw, ang pagbe-break-in po ng mga gantong klaseng motor, hindi naman kailangang nakababad ka lagi o kaya naman hindi ka lalagpas ng 40 kilometers per hour na naka-gauge dito na 40. So hindi mo naman kinakailangan magbabad talaga dyan. So ang pinakatotoo niyan, ito sasabihin ko sa inyo, tip na lang siguro, no, para at least may idea po kayo kung gaano nga ba dapat i-break-in yung ating mga bagong motor. Hindi po ito nakabase sa 40 kilometers per hour or 50 kilometers sasabihin nila, no? 50. Okay lang po tayo mag 45, 50. Okay lang mag 60 kilometers per hour kasi ang speed naman po ay tumutukoy po ito sa gilid tayo. Yan, dito tayo sa gilid. Ang speed naman po kasi ay tumutukoy po ito sa kung gaano kabilis yung ating motor, kung gaano kabilis yung andar, yung pag move forward ng ating motor from this point dyan papunta dyan sa harap natin, from one point papunta dun sa another point. So sabi natin 60 kilometers per hour ka or 70 kilometers per hour,
Sasabihin nila, ay patay, yari ka, sumobra ka sa break-in limit. Hindi po yun doon at hindi po yun ang totoo nun. Ang totoo po nun ay nakadepende po kasi ito sa kanyang revolution per minute. Ayan. So since wala naman pong RPM, or sa gauge panel natin wala pong RPM indicator dito sa ating si Barako, hindi na po tayo dun magbe-base, at medyo gagamitan po natin siya ng pakiramdam. Ayan. Alam mo yung feeling na nag-o-over-rev ka na, o kaya naman yung feeling na nag-a-under-rev ka na, yun na lang siguro ang gagamitin natin. Yun yung una nating pwedeng maging basihan para masabi natin na naka-over-rev tayo, o kaya naman naka-under-rev tayo. Okay? Pag sinabing over-rev, ibig sabihin po nun, sumobra ka na sa revolution per minute na required dapat sa pagbe-break-in. Pag sinabi naman natin under rev, na mababa ka dun sa revolution per minute na dapat gamitin mo or gawin mo during break-in period. Okay? So again, dahil sa wala naman po talaga tayo ditong RPM gauge or indicator dito kay Barako, so gagamitin natin number 1 yung pakiramdam natin. So pangalawa na pwede natin gamiting basihan, no? Para malaman natin kung tayo ay nag-under or over rev, ay itong throttle natin. Ayan. So itong nasa kanang kamay natin. Ayan. So yung ating kanang kamay, throttle po yan. So dyan po natin pinipiga yung ating throttle. Pinipiga po natin yung throttle na yan para umusad, umabante, at mag-revolution po yung ating motor. Okay, dito po yan sa may kanang bahagi. Ito, yan. During break-in period, nire-require lamang po ng ating motor, hinihingi lang po ng ating motor na mag 1/4 revolution po tayo, or yung paggamit natin ng throttle is naka 1/4 lamang po na piga or pag-squeeze ng ating throttle. So dapat nandudun ka lamang po, hindi ka lalagpas doon. Regardless of your speed, wala pong kinalaman yung speed doon. Tandaan po natin, no? Kaya pwede po tayong mag 60, 70, 80 as long as yung ating revolution ay hindi lumalagpas sa 1/4. So doon po nakabase yun, hindi po yun nakabase sa speed natin. Yung speedometer po natin wala pong kinalaman yan. Ginagamit lamang po natin yung basihan para malaman natin yung takbo ng ating motor from this point forward. 1/4 lamang po ang hinihingi ng ating motor, ng ating bagong motor, para po ma-accomplish niya, may sa katuparan niya, yung kanyang braking or break-in period. Hindi po ito tungkol sa kanyang speed. Okay? Tandaan po natin yan. Yun po yung ibig sabihin natin ng break-in period. Number 1, papakiramdaman po natin since wala po siyang RPM gauge. Pangalawa is 1/4 lamang po ng ating throttle yung gagamitin natin during break-in period. Okay? So ako hindi ako nagkakalahati, talagang konting pigalan talaga, as in hindi man natin masabing accurately 1/4 yung napipiga natin. At least alam natin na katiting lang, for sure 1/4 yun. So hanggang dun lamang po yung piga natin. Wag po nating i-over rev. Okay, so iwasan po natin yung over rev saka yung under rev. Yun po yung pinaka basic, pangunahin po yun na dapat gawin kapag ikaw ay nagbe-break-in ng motor. Again, wala pong kinalaman ang speed. Okay, okay lang po tayo mag 60, 70, no, kung kaya mong mag 80, as long as nasa boundary ka lang ng 1/4 ng inyong revolution dito sa inyong throttle, goods na po yon. Okay, tandaan po natin yan. Okay, again, maraming salamat po. So yun lang po muna ang pag-uusapan natin. So yun lang po muna. Mag-concentrate muna ako dito sa pagdadrive. Kasi medyo nangangamote ako dito sa Barako. Lakas yung vibration, no? Saka masyadong makalampag. Alright guys, so maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala. Hanggang dito na lang muna tayo. Patayin ko muna ang video. Thank you and Happy New Year sa inyo. Bye bye.